Ang mga gawa ng mga apostol, panimula. Ang aklat na ito ay karugtong ng magandang balita ayon kay Lucas. Ang pangunahing layunin ng aklat na ito ay ilahad kung paano pinalaganap ng mga unang tagasunod ni Jesus ang magandang balita sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagsimula sa bansang Hudyo hanggang sa naging isang pananampalatayang lumaganap sa buong daigdig. Sinikap ding ipakita ng may akda na ang bagong pananampalatayang ito ay hindi isang pampolitikang samahan na naghihimagsik laban sa Imperyong Romano, kundi ito ay katuparan ng relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga gawa ng mga apostol ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan ng paglaganap ng magandang balita at ng pagtatayo ng iglesia. Una, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem pagkatapos umakyat sa langit si Jesus. Ikalawa, paglaganap nito sa iba't ibang panig ng Palestina. At ikatlo, patuloy na paglaganap nito sa mga baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa lungsod ng Roma. Ang binibigyang diin sa aklat ng mga gawa ay ang pagkilos ng Espiritu Santo na bumaba sa mga apostol at sa mga mananampalatayang natitipon sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Siya ay patuloy na pumapatnubay at nagpapalakas sa iglesia at sa mga pinuno nito sa lahat ng pangyayaring iniuulat dito. Ang buod ng mensahe ng Kristyanismo ay napapaloob sa ilang sermon sa aklat na ito. Sa pamamagitan ng mga salaysay na nakatala sa aklat na ito, ay ipinapakita ang kapangyarihan ng mabuting balita sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagsasamahan sa iglesia. Nilalaman, paghahanda para sa mga pagpapatutuo. Ang huling utos at pangako ni Jesus. Ang kapalit ni Judas. Ang pagpapatutuo sa Jerusalem. Ang pagpapatutuo sa Judea at Samaria. Ang ministeryo ni Pablo. Ang una niyang paglalakbay sa pangangaral. Ang pulong sa Jerusalem. Ang ikalawa niyang paglalakbay sa pangangaral. Ang ikatlo niyang paglalakbay sa pangangaral. Pagkabilanggo ni Pablo sa Jerusalem, Caesarea at Roma. Unang kabanata. Mahal kong Theophilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila'y nakatitig sa langit habang siya'y iniaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang kapalit ni Judas. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin
kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirhan ninuman. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismo nga ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kaya't pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ikalawang kabanata, ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Ang sermon ni Pedro. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim
ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso at diway nagagalak. Gayon din naman, ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. 3 kabanata, pinagaling ang isang lumpo. Pinsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo
3:00 ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyayari sa kanya. Ang sermon ni Pedro sa portiko ni Solomon. Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portiko ni Solomon nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo ay napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Parangalan ng Diyos ng ating mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang namamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring iyon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpapagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magtiis ng hirap. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, "Mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sinumang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Ang lahat ng propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya ay nagpahayag din tungkol sa panahong iyon. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi." Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain at tulungan kayong tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ika-4 na kabanata, sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem
ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus. Ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi nila, Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng Sanhedrin at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito maikakaila. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus, upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Panalangin upang magkaroon ng katapangan. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nananalangin sa Diyos. "Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon, pang-una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak na matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ikalimang kabanata, si Ananias at si Safira. Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi iyo yun. At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang inang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga nagdiding sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Noon din, nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Ang pagpapagaling sa mga may sakit. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya, kahit na humahanga ang mga ito sa kanila. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ang kanyang anino, ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatigbayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Ang pag-uusig sa mga apostol. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduceo, kaya't kumilo sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinalanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipo naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakunga nila sa bilangguan ang mga apostol, ngunit ang mga tao ay wala na nang dumating doon ang mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at nag-ula. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Kaya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyong kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus.
Inaakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagmitmit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Di pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos." Sinunod na nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ika-6 na kabanata, ang pagpili sa 7 tagapaglingkod. Patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubusang nanampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatutuo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaba nila at dinala sa Sanhedrin. Naghaharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. 7 kabanata. Ang talumpati ni Esteban.
Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, "Totoo ba ang lahat ng ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Iwanan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa, ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging pag-aari niya at ng magiging lahi niya, kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, 'Makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito.' At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki, na siyang naging mga ama ng 12 lipi. Ang mga anak na lalaki ni Jacob ay nainggit sa kapatid nilang si Jose, kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos, at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at ipinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambayanan ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan, maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno. Sa 2 pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito. 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayon din ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Maraming-marami na ang mga Israelita sa Ehipto nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng Ehipto ng panahong iyon. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating ninuno at iniutos niya na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon, ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya'y itapon, inampon siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, nagpasya siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway?" Subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, "Sino ang naglagay sa iyo upang mamahala at humatol sa amin? Nais mo rin ba akong patayin, gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng 2 lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang nang di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab ng mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob." Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon,
Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing, at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises nang kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila, sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto, sa dagat ng Pula at sa Ilang, sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, mula sa inyo ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propeta tulad ko. Siya ang kasama ng mga Israelita sa Ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya ay kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng guya. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit, ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay. Sa loob ng 40 taon kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang suntuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos-Diyosang si Renfan. Dahil ginawa ninyo ang mga riboltong ito upang sambahin, kayo ay dadaling mga bihag sa kabila pa ng Babylonia. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa inyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinala-dala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparitong ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Hinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Ang pagbato kay Esteban. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon at nagngit-ngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang sa ulo at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. 8 kabanata, inosig ni Saulo ang iglesia. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig
laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinganangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinilanggo maging lalaki man o babae. Ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya may taglay na kapangyarihan at pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahama ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan na bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon, na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin, dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Pagkatapos, magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos, si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat-yaman ng Candice o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko manunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahang niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno,
Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan?" Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa nagpatuloy sa paglalakbay na malaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Ang 9 na kabanata, ang pagtawag kay Saulo. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roon kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod, at dooy sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw. Hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, "Pumunta ka sa kaling tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon din, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpagbautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Nangaral si Saulo sa Damasco. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila, hindi ba saparito siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalitong ang mga Hudyo na ninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ang siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito, kaya't isang gabi inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader. Si Saulo sa Jerusalem.
Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo'y kasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya. Nagpunta si Pedro sa Lida at sa Joppa. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na ni Hesukristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nananalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga biyuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppa, sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. 10 kabanata. Ang pangitain ni Pedro sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang dibutong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakita sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang dibutong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari. At pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig.
Pedro, tumindig ka. Magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Ang kahulugan ng pangitain. Itinanong nila kung doon nga nanuluyang si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila, dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sumagot ang lalaki, kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao rin tulad ninyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hangis. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao. At salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. Ang sermon ni Pedro. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kahit taga saan mang bansa, ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan mang siyang nagpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng Diablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi. Patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga Hentil. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro
sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga hintil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal ng bautismuhan sila sa tubig? At inutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. 11 kabanata. Ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kahit isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako ay nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Ngunit sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa. Mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos. Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali rin iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa nila sa atin noong una, at naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo ng Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, noong tayo ay manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang iglesia sa Antioquia. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Jesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinapayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio, na pagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan nila Bernabe at Saulo. 12 kabanata, panibagong pag-uusig. Nang mga panahong ding iyon,
Sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagdakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa ika-4 na kawan. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Pinalaya ng anghel si Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. "Dali, bumangon ka," sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. "Magbihis ka at magsuot ng sandalyas," sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay, at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin." Nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan at tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Ruda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. "Nahihibang ka ba?" sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, "Baka naman ang anghel niya iyon." Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. "Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid," sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at ang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Caesarea at nanatili roon. Ang pagkamatay ni Herodes. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon, kahit napagkasunduan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nanggagaling ang ikinabubungay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamamatay. Samantala, lumaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga mananampalataya. Nang matapos ni Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem, kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.